Hello, Peter here, your Pinoy accountant. So in today's video, very quick lang, pag-usapan natin itong isang napaka-hot issue tungkol sa VAT on digital services or the RA 12023. So effective June 1 na ito, magtataas or mag-increase na yung mga digital services providers natin ng VAT or magkaka-add-on siya ng VAT na 12%. So that is effective June 1, 2025. So, hindi lang yung mga resident digital service providers, but as well, yung pinakamalaking impact talaga dito is yung mga non-resident digital service providers, kagaya ng mga based abroad, kagaya ng Netflix, yan, mga Google. So, sila yung pinaka-affected, pati tayo pinaka-affected because, yun nga, magkaka-increase yung prices because of the value-added tax of 12%. So, ano ba yung mga digital services na cover dito? So according to the RA 12023, yung mga digital services ay kagaya ng online search engine, yan yung mga Google, online marketplace or e-marketplace, Lazada, Shopee, yan, TikTok na din. Cloud services, yung mga Google, yung mga saan tayo nag-store ng mga files natin online, yan yung mga cloud services. Amazon na din. And online media and advertising, ito si Meta, yan yung pinaka-example dyan. Meta and Google Ads na din. And yung mga online platforms, iba other online platforms na ginagamit natin, it could be yung mga website, ganyan. And last is yung digital goods. Ayan, so lahat pala kasali, including yung digital goods, kagaya ng mga e-books, ayan, mga e-music, e-games, especially yung e-games. So sa mga gamers dyan, yung Steam, ayan, especially yung may account sa Steam, yun, mag-i-increase na yung mga prices ng mga games natin by add-on siya na 12%. Ayan. So, yung VAT natin yan shall be levied, assessed, and collected equivalent to 12% of the gross sales. So, for example, may example tayo, mamaya $100 yung subscription ninyo, may add-on na 12% VAT. So, yung total na subscription natin is magiging $112 na. Ayan yung example. So, ayan, may Netflix, Spotify, Disney Plus, Amazon Prime Video, YouTube Premium. So basically, lahat yung mga, especially sa mga techie dyan, lahat yung mga ina-avail natin na services, digital services, mag-i-increase talaga. So yung topic talaga natin dito is, ano ba yung effects nito sa ating business? If you're doing business here in the Philippines, if you're registered here, mapa-VAT man kayo or non-VAT, kayo ay affected nitong bagong VAT on digital services. But mainly, yung pag-usapan natin for today is sa mga non-VAT natin na mga taxpayers. Ano ba yung effect nito? So first is, yung nabanggit nga natin kanina, is mag-i-increase yung mga prices na in-avail natin na mga digital services. So yung mga freelancers natin dyan, mga virtual assistants na taxpayers, who are using yung mga kagaya nito, yung mga productivity tools yung tawag natin dito, mga Canva, yan, Zoom, Workspace ng Google, Notion, ChatGPT, Dropbox, Microsoft 365, at madami pang lahat. At yung mga others pa. Actually, lahat talaga is covered itong digital services. Lahat ng ina-avail natin na yung may mga, especially yung may mga monthly subscription, yan, for sure, nag-roll out na sila ng mga notices na mag-i-increase yung mga Netflix natin. I'm sure nag-roll out na sila ng information na mag-i-increase na yung mga prices. So, aside sa nag-increase yung prices, yung other effect na to is may additional tax compliance sa'yo na kailangan gawin, di ba? So, additional na work, di ba? So, first is kailangan na natin, if you're doing business here, kayo mismo yung magwi-withhold and magre-remit ng 12% VAT using yung ito nga yung form na 1600 VT. Yan, 1600 VT yung gagamitin natin. You can use the EBIR form, available yan. So, aside doon, ayan, another reportorial task is magsasubmit monthly submission naman ng South for the 1600 VT. So, isa-summarize nyo doon yung mga winidhold nyo na VAT. Yan. So, di ba? So, additional task talaga yan. So, may example tayo. That is if, ano yan ha, business to business. If business to consumer naman, if consumer lang kayo, direct consumer, wala kayong gagawin. Like, for example, na Netflix kayo and
hindi nyo naman siya ginagamit for business, for personal use nyo lang. So, wala na. Yung Netflix na mismo yung sila yung liable to withhold, I mean, to pay, to remit yung 12% na VAT. Ayan. So, ito, yung example natin is, this is from the RMC 47-2025. So, may mga FAQs doon if medyo naguguluhan pa kayo. Kahit ako, naguguluhan. Ayan. So, ito yung, may ano dito, illustration, example, if business to consumer. So, yung in example natin kanina, if for personal use nyo lang yung Netflix, wala kayong gagawin. So, bali si Netflix yung magkaka-additional na sakit ng ulo because sila yung mag-register. Actually, kailangan sila mag-register sa uh, through Orus or may portals na designated for the non-resident na mga digital service providers. So yan yung VDS portal pala yung ibig ko sabihin. So in our case, if consumer lang tayo yung individual consumer lang or customer, wala tayong gagawin. Yung problema diyan is yung mga non-resident na digital service providers because sila yung magre-register and sila din yung magko-collect ng VAT and sila din yung magre-remit ng VAT. So wala tayong gagawin. So yung medyo masakit sa ulo niyan if you are doing business. If registered business kayo sa Philippines, if VAT man kayo or mapanan-VAT, so kailangan nyo itong gawin. So kailangan na kayo yung mag-withhold ng 12% and kayo din yung magre-remit. So for example dito is yung digital service provider is yung monthly subscription natin is $100. So because of the VAT, yan, magkaka-add-on siya na 12%. So yung total na contract price yan is $112 na. But yung gagawin natin dyan is yung 12% or yung VAT na portion na $12, tayo yung magwi-withhold niyan and tayo yung magre-report and tayo yung magre-remit. That is using yung BIR form 1600 VT. So, it's like yung usual lang, magbabayad tayo dun sa ating provider ng $100. Tapos yung $12 naman is tayo na yung magre-remit using the EBIR form and kailangan pa din yung SOUT or yung Summary Alpha List of Withholding Taxes. So yun yung additional task na kailangan natin gawin. So ito yung example ng 1600 VT, the monthly remittance return of value-added tax withheld. So if you're doing business, again, kayo yung magwi-withhold, I mean tayo yung magwi-withhold ng VAT. Ayan, tayo din yung magre-remit ng VAT. So ito, i-access nyo lang sa EBIR form, available tong 1600 VT and the version 2018. And yung other task, ayan, yung summary alpha list of withholding taxes. So, yung same pa din yung gagamitin natin pag nagsasouth tayo for the 2307, but may button doon na for the 1600 VT. So, yan lang yung gawin nyo. You have to manually input kung ano yung kung sino-sino yung mga non-resident digital service providers na withhold natin ang VAT. Ayan. For example, si Google Ads, yan, nag-withhold tayo ng 12%. Example, yung conversion pala nito is, gagamitin natin is yung Bankers Association of the Philippines na conversion or yung exchange rate, yun yung gagamitin natin. But in most cases, if in pesos naman, so walang problem. Pwedeng yun na yung gamitin natin is kung in pesos na yung binil sa atin ng non-resident digital service providers. So ito yung example natin yan. Nag-withhold kayo ng 12% from your 1,000 payment. So yung 120 na tax withheld niyo, yan yung kayo na yung magbabayad niyan, di ba? Additional tax. So yun lang yung video natin for today. And if may mga tanong kayo, yan, comment lang kayo below. Ayan, so quick ibalik natin. So ito nga yun, effect niya is yan, nag-increase yung ating yung total contract price, kumbaga total payment natin dun sa mga digital service providers, yung Netflix, Spotify, Prime, Premium, yan, lahat yan. Basically, lahat ng digital na ginagamit natin is magkaka-add-on na 12% VAT. So, tanong lang is,
kailangan ba talaga yung tayo yung mag-withhold and mag-remit? Yung nakalagay kasi doon is VAT or non-VAT. So basically required yan. But personally, ako, if ever man na 8% kayo or 40% optional standard deduction, for me it's additional burden na kasi 'di ba maliit lang yung negosyo natin and magkaka-additional tax compliance pa tayo. But 8% kasi tsaka yung 40% OSD, hindi naman natin kini-claim yung ating mga expenses kagaya ng ito Google, Canva, Zoom, hindi naman natin siya itemize, hindi naman natin sila kini-claim individually. So 8%, 'di ba, gross income tax ang tayo na flat na 8%. So I think if 8% kayo or 40% na optional standard deduction, pwede na na hindi niyo na lang i-declare dun sa Google. For example, si Meta, yan, si Meta ngayon is nag-roll out na if you are doing business, humihingi na sila ng yung TIN number. So once binigay niyo yung TIN number niyo, ibig sabihin you are doing business. And if you are doing business, yun yung gagawin nila is kayo yung magwi-withhold and kayo yung mag-remit and magsasubmit ng mga reports regarding dun sa VAT na inyong withhold. So yun lang yun, personal ano ko lang yun na suggestion or opinion na if ever yun, 8% or OSD, optional standard deduction kayo, I think pwede na hindi nyo na i-claim na kayo are doing business in the Philippines if ever man lang na hingan kayo ni Meta ng inyong TIN number. So, yun lang yung video natin for today. My name is Peter again. If may mga tanong kayo about etong VAT on digital services, comment lang kayo down below. And thank you for watching. And don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, Pinoy Accountant. And madami pa tayong upcoming videos. So, thank you again for your support. And I'll see you again next time.